Isa na namang lindol ang tumama sa Pilipinas ngayong Biyernes. Bagamat walang naiulat na pinsala, tuloy ang paghatid ng humanitarian assistance ng Canada para sa mga biktima ng mga sakuna sa bansa. Ayudang milyon-milyong piso ang halaga. Ang detalye sa report ni Paula Saraza. Muling niyanig ng lindol ang pulo ng Mindanao. Biyernes ng umaga, naitala ang pagtama ng magnitude 6 earthquake sa Surigao del Norte na inaasahang magkakaroon pa ng aftershocks. Naramdaman din ito sa ilang bahagi ng pulo at kalapit na mga lungsod tulad sa munisipalidad ng General Luna. Ito ang pinakahuling lindol na naitala sa bansa matapos ang matinding earthquake sa Cebu noong September 30 kung saan mahigit 70 ang nasawi. At ang sunod-sunod pang mga sakuna sa mga nakalipas na araw. I know right now families are being displaced and communities are really trying to rebuild from the ground up. What we're trying to do is our government is stepping up. Kamakailan lamang nang i-anunsyo ni Canadian Secretary of State for International Development Randeep Saray ang 650,000 Canadian dollars o nasa 26 million pesos na humanitarian assistance na ilalaan ng federal government para sa pagbangon ng Pilipinas mula sa pinsalang dulot ng mga nagdaang natural disasters. I'm very proud that Canada has a long-standing partnership with the Philippines, and because we have those deep ties, we want to make sure our government stands together with the Philippines, and in this case, we're trying to really be there when it comes to humanitarian assistance. Gamit ang Canadian Humanitarian Assistance Fund, nasa $350,000 ang ilalaan sa World Vision Canada para sa relief operations tulad ng emergency shelters, protection services, malinis na tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Nasa 250,000 naman para sa Philippine Red Cross relief operations sa Cebu at 50,000 dolyar para sa distribusyon ng mga ayuda, kaagapay ang non-profit organization Angat Pinas. Right now, we're focused on providing this relief because it's greatly needed. And we're also targeting this emergency funding to meet the immediate life-saving needs. Again, food, water, shelter. And what we're going to do is we're going to continue to assess the situation. And we're standing ready to provide further assistance if needed. Biyernes, bumisita sa Cebu si Philippine President Ferdinand Marcos Jr. para inspeksyonin ang patuloy na relief efforts sa mga apektadong bayan. I'm happy to report na meron na talaga lahat na nasiraan ng bahay ay meron ng tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo doon sa yung dinaanan natin tent city, pinapalitan na natin yung tent at inalagay na natin yung mas maganda, mas matibay na housing para sa ating tinatawag na modular shelter na ating bagong binibigay pagka nagkakaganito. Sa huling pagtatala ng mga otoridad, pumalo na sa 79 ang death toll dulot ng mga lindol sa Cebu. Bukod sa Canada, naghatid din ng tulong ang Taiwan at United Arab Emirates. Paula Saraza, Omni News, Toronto.